So ayun, itong video na to na mapapanood nyo is hindi kagaya ng mga video na ini-upload ko. Na typically video na polish, maganda. So this video is walang cut, walang edit. So bakit ko siya i-upload na ganito? Actually, hindi siya talaga maganda, hindi perfect, malikot yung pagkaka-video. Pero what I love the most dito sa video na to is makikita nyo kung gaano ka-genuine yung usapan, yung tawanan. And I want you to see kung paanong ang trust ay napakahalagang dapat meron between the client and the agent. So, back of the story, this client is an OFW and yung unit na nakuha nila sa Kaya Homes actually is pang 4th unit na nakuha na nila sa akin. So, yun, you are free to watch this video and hopefully kasama namin kayo sa tawanan at sa kwentuhan. Watch out! Ano po? Kasi may lupa pa rin ako, ilikod ng Alam niyo bahay po ko. kung anong gusto nila gawin? Papayaman po silang dalawa. Kasi mag-offer good sila dito sa Pilipinas. Pero pwede Investment. pero pwede po ba ako? Opo, pwede po. For your safety po, pwede naman pong pa-enclose niyo po yan. May pera ka lang. Tsaka may pera naman po kayo. Alam niyo po, sa totoo lang, kapag ka may pera, walang problema sa paggawa. Masusunod kung ano po yung gusto nyong gawa. Wala po tayong magiging issue doon. Pero yung ano pala, yung in the future pwede siyang pa-extend. Pwede po. Basta magpapasa po tayo ng approval. Ng approval plan kayo. Pwede naman po kayo mag-ask kay Miss Bell ng or may contractor po kayo. Wala pa naman. Ay, sandan, hindi po accredited nila. Na mismong homeowners po para at least hindi kayo Pwede naman po kung may kakilala kayo. Pero kung wala po, edi bibigyan ko po kayo ng talagang trusted ko na contractor na talagang gumagawa ng bahay ng mga client ko. Kasi para, alam niyo naman po, ang pinakamahalaga pagdating sa ay talagang trust. Mahirap po pagkadating sa pera. Mahirap po, lalo na't kayo ay malayo. Kaya ang ibibigay ko po sa inyo, yung contractor na talaga. Maayos talaga. Ano po yun, client ko rin po siya from Savannah. Then, naging kumare ko na, ninang na ako ng anak niya. So far, siya po ang nire-recommend ko talaga sa mga client ko. Since galing siyang UAE, mayaman po ang idea ng, alam niyo po, iba po yung construction na sinasuggest niya rather than sa, kumbaga yung idea mas advanced. Tsaka pagdating po sa materials, hindi mapapahiya. Opo. Akyat po kayo. Oy, mami po ni ate. Ayan po. Tapos mamaya po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ito mamamagic. Nagmamagic po. Tingnan niyo po, pagpasok niyo po sa loob. Malamig po, kung baka sa tayo. Ganito po usually sa San Pablo ito po, mainit na po yan Ano na po yan, summer na yan. Sa amin malamig. Tingnan niyo po. Yan mahal. Pasok po ang hangin. Marami pang puno kasi. Opo. Pag nag-away kayo, tigisan po kayo ng bahay. Ay, tigil na ako ng bahay. Ay, dalawa po yan pag walang naka-check-in, ay di tigisa po kayo. Ay, meron po sila isa Tama. Sa subdivision. Ibang subdivision pa. Isa ba yun? Parang, dalawa din. Akin din po yun. Opo. Sa akin din po nila yung kinuha mag-asawa, kaya lang mauuna talaga to. Sorry po. Magic. Ito po siya.
Yan. So, ito po yung possible na ano po niya na itsura po niya kapag ka na-construct na. Pero, depende kung ano pa rin po yung magiging idea nila. Pero usually, ito yung idea. Opo. Mga bago nagsisimula. Opo. May anak ng dalawa. Ganyan. Saka maganda nga po, yung spacious siya eh. Mabilis linisin. Ang importante, mabilis linisin. Si Kim. Kita ang yan. Di ba? Tingnan niyo po yung taas. Parang sa retail, galing sa Manila. Nagdalawang room po siya. Basta Ari po yung anak ng kambal nila. Order. ayaw ko magkakapalit. Anak po. Ano? Ari po yung kwarto ng kambal. Isang babae po at isang lalaki. Kambal na agad. Ayan. Ayaw mag-anak eh. Hindi kambal na agad. Wala na siya magagawa. Pag kambal, dalawa na eh. Yari ka daw. Ayaw pa kasi mag-anak eh. Tapos, ari po ang kwarto nila mag-asawa. Hindi na mabilis magkakitaan. Ganito lang kalaki. Ayan. Kung ako nga, ipapaulit yung bahay natin. Ganito na lang yung balik. Gusto niya pa, para mas mabilis Malalaki kasi linisin. yung mga bahay. Ayoko din mo ng malaking bahay. Hindi mo pangit ka. Nung kami doon sa malaking bahay nakatira, doon sa pinuntahan ni Sir Kim, Oh. halos pag alis ko, pag uwi ko, tulog na rin ang mga bata. Samantalang, yung doon bahay po namin, yung main house po namin, wala kayong choice. Makikita nyo ako araw-araw. Ayan. Sarap na ganito din. Mas malaki po yun. Gusto niyo pa, puntahan din po natin. Gusto niya? Why? Hindi, kayo po. Gusto niyo pa, puntahan din natin. Hindi pa po ba nakikita ni Tita yun? Pag na-approve na siguro nila. Sige. Sigurado Kasi, na po. yung na-approve na po, nabanggit ko na. Oo. Yung Sige po yun. Pero ito po dito. So, sa ano namin yung kagaya sa pag-ibig ko na pwedeng hulugan yung principal pag may. Pwede din po sa bank. Pwede. Yes, kasi po yung isa ko pong bahay dito sa Next Asia, under po siya ng bank. Pwede din po, may advance to principal na rin po ang bank. Ang kagandahan po kay bank, pwedeng monthly. Hindi po kagaya ng every anniversary date, pwede na rin po inaalaw na rin po ni bank. Basta equivalent po siya ng 4 months ng inyong monthly amortization. May minimum po. 4 months monthly amortization plus your regular monthly amortization. So, ibig sabihin, ina-accept nila 5 months ng equivalent ng iyo. Advance to principal po yun. Pwede na din po. Tapos yung next month, yung next na bahay, bali ako pa rin po mag-apply ulit. Bali, iintayin lang po natin ma-approve yung una. Once na ma-approve, diretso process na po ulit ng pangalan. Para hindi po kasi yung mag-excess, kasi di ba merong minimum na hinihingi. Ayun po ang iniwasan. Bali yung next po. Basta pagka-approve po ng atin, pasok na po ulit yung susunod. After po kasi may mga client po kami na bago ma-turnover, nag-start na po ng monthly amortization. For example, mga client namin, approve na pala sila ng December 26. Nag-turnover sila, January na this year. So, nangyayari, bago sila lumipat, nakapag-first monthly amortization na sila. Isang buwan. Hindi naman necessary na nandito tayo kung na-share over. Basta na-approve mo pag pwede na tayo mag-monthly tayo. Yes po. Ano pong gagamit namin reference number para? Bibigay po sa inyo yon. I-email po. Nakalagay po doon ang Pag-ibig housing loan number niyo po. Doon po kayo po pwede na pong GCash. Opo, pero hindi ko po sure kung ano. Basta kunyari, congratulations, Kim Bermas, you are approved for Pag-ibig housing loan. This is your housing loan number. So, pagpunta niyo po sa GCash, ilalagay niyo lang po doon Pag-ibig, tapos itatype niyo lang po yung housing loan number niyo, tapos yung amount ng monthly amortization, yun lang po. Tapos siya naman po ay mag-a-appear na sa inyong Pag-ibig portal. Nakikita niyo po doon. 3 to 4 days, mag-a-appear na po siya kung bayad na yun. Kailan ko po makukuha yung number?
Once approved na po yung loan. Sa main office. Usually, yan yung mga 45 days. Oo. 45. Mag-i-email po ang Pag-ibig sa inyo mismo. Direct mag-i-email or text. Halimbawa, makaka-receive ng text or email na you are approved already. Doon po sa email na inilagay niyo yung verbs. Ayun. So, basta within this year po ang turnover ng bahay niyo. Nauna po. Mauna ng bongga kayo. Yung pangalawa po sa kanya. Eh di, ang mangyayari po, mabilis naman na yun since complete requirements naman na tayo. Yun rin. Ang alam ko po ay same na lang. Either na lang po, manghihingi po sila sa inyo ng bagong. Kasi hanggang 6 months lang ang validity ng inyong, yung ibinigay nyo, yung pina-apostle nyo. Ang alam ko po, 6 months validity lang. 6 months validity lang po kasi yun. Sa pagbago. Hindi, yun lang naman eh. Ay, sir. Yun lang ako. Okay. Bali. Valid. Pero kung gusto niyo ng clarification, punta tayo sa office. Gusto niyo? Saglit tayo? Office ng kaya? For clarification lang po, para direct pong kayo ang makapagtanong. Tara po. Diyan lang naman yun eh. Paglabas natin dyan. Kayo ma'am, tapos po. Bali kami po ay maghihintay pa dito kasi may turnover po ako ng alas 3. Ng hapon pa. May turnover po ako ng client pa. Wala na pala kalakayan yung lupa na doon sa 100 po. 100. Almost ito po. Ganito siya kalaki. Kasi di ba ito 48, 48, mas malaki pa ng konti dito. Parang lalabis pa siya ng konti dito. Ang laki. Hindi mo na sabihin. Hindi po. Kaya, hindi ako na. Pinas na. Pero, iba yung homesick. Buti na lang, yung may mga, tatlo, binala nga akong pinadala rin yun. Yung isa doon na homesick. Oo. Sa abroad kasi ang kalaban mo po talaga homesick. Kahit hirap nito po ako. Oo. Ayun, yung po ang advantage pag may kasamang partner. Eh, pag wala, mababaliw talaga. Nakakabaliw po talaga. Hindi po madaling mag-abroad. Good afternoon, ma'am. May question si Sir. Si Sir Kim po. Si 96465 ba? Tama ba ako? Kim Bermas po. Nakauwi ka. Paalis na po ulit siya ngayon na Sunday. Nakauwi ka na, sir. Nakauwi ka na, sir. Di ba, ano lang? Ay na, ang question niya lang is after nung isa niya, is, tawag dito, ipaprocess na kaagad yung pangalawa. After po ma-release yung notice of take-off, direction process po nung isa. Ang question po niya, mag-uulit po ng requirements. Hindi naman ma'am kung ano po yung nakalagay doon sa SPA lang po. Oh, Uulitin. SPA po ang uulitin. So, di magpagawa na tayo bago ka umalis. Ng SPA, para hindi ka doon magpapa-SPA. Pwede ka po ng Friday. Gusto mo nga, ngayon ay mabilis lang naman yun eh. Pipermahan mo lang ako na magdadala kay Ator. Pero the rest of the Pero naman silang nun yung format. format, sige sir, ipa-print. Pirmahan mo na, tapos ako na lang magdadala kay attorney. Gano'n ka lang? Mabilis lang yun. I-print na lang sir. May lakad pa po ba kayo nito after? Pag-ibig. Yung kukunin yung MFMP2. Magpagkikalit ko ng bago. Madali lang yun. Saglit lang naman yan, ilang pirasa lang naman yan. Same ano po, same attorney impact. Thank you, Sir Kim.